Sa panahon ngayon, napaka-importante ang pagkakaroon ng professional communication skills sa ating workplace at pati na rin sa pakikipag-socialize sa mga important events na ating pinupuntahan. Kung kaya't ngayong umaga ay alamin natin kung paano nga ba makapag-communicate in a professional way. Tama ka dyan, Ryan. At para bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan, makakausap po natin ang International Image Consultant na si Ms. Tony Miranda. Good morning, Ms. Tony. Welcome to Rise and Shine Welcome po. Pilipinas. Good morning. I'm happy to be here. Ms. Tony, ano yung mga primary skills na dapat matutunan ng isang tao para maging magaling sa larangan ng professional communication? Yeah. Primary skills, I can give you 4 C's. So first, yung first 2, hindi siya skill. We need clarity. Kailangan clear ang isang tao kung sino siya, anong mga vision niya, anong purpose niya, ano yung uniqueness niya, anong talent niya. So it will build to the second C, confidence. So kung may confidence ka na, open na siya to learn yung competence niya. Then yung competence should lead to a mindset. Ano yung mindset na yun na isa siyang contributor sa community. Okay. So clarity, Confidence. competence, and community. 4 C's. O may natutunan agad tayo kay Ms. Tony. Pero ito, speaking of professional communication, kasi di ba Ryan, minsan kapag ka nasa workplace ka, Ma'am Tony, hindi mo maiwasan yung mga conflict. O kaya minsan may problema kang dinadala sa trabaho mo. So yung emotion mo minsan nagtitrigger na hindi maging magandang pakikitungo mo sa mga katrabaho mo. Paano ba dapat kontrolin yung mga emotions na nagbabother sa'yo para maging professional ka pa rin sa isang workplace? So first is dahil meron ka ng clarity, dahil meron ka ng confidence na ito yung mga kailangan kong gawin, you will now create a legacy. Yung legacy will now control or help you manage na hindi ako basta-basta dapat maalala na emotional. Hindi ako dapat ang impact ko sa tao ay nagbi-build, hindi nagbe-break. Nag-encourage, hindi nagde-discourage. So, it's a process. It's a process. Marami tayong na-experience nung bata tayo na probably hindi natin na-process, hindi natin naintindihan na bakit, let's say, nagkaroon tayo ng emptiness, nagkaroon tayo ng trauma. Pero pag na-process yan, somehow, magkakaroon tayo ng decision. It's a choice na sa workplace, gusto ko ako yung taong nagre-respeto. Ako yung tao na komportable sila to be around with. And ako yung tao na nagpaalala sa kanya na posible pala ang positive communication. Posible pala ang professional communication. So more on the mindset mo Mindset yan na siya. magpo-control sa'yo. So Ms. Tony, minsan kapag nag-heighten up na yung mga discussions o meeting, paano niyo po natutulungan yung mga tao na kontrolin yung kailang mga emotions? Dito papasok yung active listening. Active listening. Kasi when you listen to defend, hindi mo na maririnig yung reason nila, bakit sila napipikon, bakit sila nagrereklamo. But when you have the heart to encourage, to be remembered well, pakikinggan mo, then naiintindihan mo na more than do sa sinasabi niyang nakaka-offend, meron siyang story. Meron siyang pinagdadaanan, baka pagod siya, baka gutom siya. So hindi mo na yan titignan as is, no, yung kumbaga confrontational. When you listen, makikita mo na, kinakabahan to. Or may pinagdadaanan siya, so I will listen, so I will know how to respond. So hindi tayo parang defensive na ina-attack ako nito. Okay. It's more of meron siyang gustong sabihin, hindi lang niya na-deliver ng maayos. So it's really important to listen and to understand, especially in the workplace. In the workplace, knowing na you are there to build each other, so no matter how difficult yung sinasabi nung katapat natin, I'm choosing here to listen, to understand, tama ka, to understand, because I want to be remembered as someone who is encouraging, who is inspiring, and creating a positive impact rather than negative impact. Maganda rin siguro, Ms. Tony, yung minsan kamusta mo yung mga Yes, katrabaho. empathy, oo. Para malaman mo baka may pinagdadaan pala yung katrabaho mo. Alright, on other topic naman, pero sa workplace pa rin. Kasi minsan, kinakabahan ng isang individual kapag may mga presentation or meeting. Di ba? Totoo Hindi yan. maiiwasan yan. Talagang meron tayong, kumbaga, fright kapag nagpe-present tayo or fear kapag nagpe-present tayo sa isang crowd. Or probably sa boss mo rin. Ano ba yung mga tips mo para ma-handle yung anxiety, yung pagkakaba kapag nagpe-present ka sa isang meeting? Yun ang laging sinasabi ko, no, bad news, hindi nawawala ang nervousness. Good news, merong management. So, pwede natin i-manage. First is to change your mindset from performance to helping. Pag performance kasi kakabahan ka, iniisip mo, kino-compare ka sa iba. Pero kung helping, you need to be heard. You are there because you wanted to help.
And kung sino yung nasa harap natin, audience yan, or meeting, or one-on-one, nasa heart mo na kailangan niyang marinig yung sasabihin ko. That's why I will prepare for it. Then I will slow down that because I'm not being compared, hindi to performance, but I'm here to help. With that mindset pa lang, wala pa yung mga, di ba may mga practice tayong vocalization, meron yung mga body language, facial expression, but the mindset will somehow relax you because everyone wants to help. So Ayun. Uy, malaking nakaka-relax tulong siya. yun, yung mindset na yun. So, syempre, may mga tao na nahihirapan na express yung kanilang mga ideas or opinion sa workplace. Ano po yung mapapayo niyo sa kanila? We have bright ideas. What we can do is to visualize it first. Sulat muna natin. Kasi pag nandito lang, anything can happen sa mind. Sulat lang natin, and then makikita natin, wow, may kailangan pa ako improve. And when you feel that it's an important idea, we prepare. We practice saying it. We practice our facial expression because that is how important. And babalik ako doon sa message ko kanina, legacy kasi, how you want to be remembered will now dictate you what you will choose every day. So write it down, practice how to say it, and then research about it too, para you will be confident on your topic. Okay. So, napaka-importante talaga ng preparation Preparation. sa workplace. Okay, Ms. Tony, ito naman bilang bahagi ng celebration ng World Mental Health Day. Siyempre, yung mga unprofessional communication, nagkakos din yan ng effect sa ating mental health. Ano ba yung mga example na mga unprofessional communication sa workplace na maaaring makapekto sa mental health ng isang empleyado o ng isang individual? Marami yan. Maybe I'll give you 4. Okay? First is when we speak ill about them, yung pag nakatalikod sila, Chinichismis mo. oh, yun na lang. Pinapaganda ko pa, yun na yung word. Chinichismis mo siya. Minamarites mo na kung ano-ano. So, nimamarites mo. And on top of that, mali pa yung information. Fake So, news nasasaktan pa. siya. Okay? Next is, sa harap na ibang tao, let's say, nasa harap mo siya, no? Papahiyain mo siya. Oo, kasi syempre hindi natin alam pinagdadaanan niya. What if meron siyang rejection issue? What if meron siyang reputation issue? Another is you say words na nakaka-degrade, like mga bad words na somehow it affects them because they think it's true. Example, wala kang kwentang tao, hanggang diyan ka na lang, wala kang pag-asa. Or yung mga word natin na lagi ka namang ganyan. So parang pati future sinama natin, di ba? So maraming mga words na kapag hindi tayo mindful, pwedeng normal sa atin, pero sa kanya, yun na yung life niya, no? Na-discourage na siya, nag-give up na siya. So sayang, no? Imbis na naging positive impact tayo sa kanya, nakadagdag tayo sa kanyang parang decision na to level up. So iwasan natin yung mga ganyan kasi kumbaga, yung mga tao may mga gustong marating sa buhay pero baka ikaw pang maging dahilan Baka para ikaw hindi nila mag-suppress marating. doon. So, Sayang. Ms. Tony, ano man yung mga potential na long-term effects nung patuloy na hindi pagkakaintindihan or hindi magandang komunikasyon between yung mga employees? Yes, yung kung nagne-negative, ano sila communication. Okay, I see 2 versions of long term. Isa sa time, isa din sa relationship. Okay, yung time, in time, hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman. Nakakasira na rin siya sa moral, nakakasira sa teamwork, and in effect, ano nangyayari, naapektuhan yung customer experience. So, yung customer experience na yon, may word of mouth yan. Sa long term, makakasira na rin siya sa kumpanya. Yung isang version naman ng long term is yung distance. How far, how many people are affected dahil na-discourage siya? Pwedeng yung pamilya niya, anak niya, kasi ripple effect yan eh. Pag uwi niya sa bahay, iuwi niya yung sama ng loob. Tapos, makikreate na siya ng bad, sabi natin, break relationship. Ang communication kasi, when I teach it, I always tell people, we are designed for a relationship, which means may interaction. Interaction, merong communication. So, we wanted that design to progress with a positive communication. We don't want to break people, we want to build them up. Ayan, ang ganda ng mga tips Thank and you. recommendations ni Ms. Tony Miranda. Thank you very much, Thank you so much. for joining us. Where can we follow you para sa mga ilang pang professional tips? Alright, so thank you. You can follow me at tony.ph. You can also follow my page, Tony Miranda, Motivational Speaker, sa Facebook, LinkedIn, and Instagram. Thank you very much. Thank you so much too. po. Image consultant, isang international image consultant, Ms. Tony Miranda. Marami pong salamat. Thank you.